Kabanata 241. Ang lihim ng pamilyang He. Matapos makapasok sa kanyang katawan ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa, lahat ng ito ay dumaloy sa kanyang dantian, ang ilan sa mga ito ay nagpapalakas sa kanyang mga meridian. Sa loob lamang ng 1 minuto, naramdaman ni Jendong na parang nasira siya. Tila naabot na niya ang rurok ng half-step Grandmaster level. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Sa sandaling ito, parehong nabigla at natuwa si Jendong. Hindi niya inaasahan na ang espiritual na bato ay napakalakas. Napakaganda nito, sa espiritual na batong ito, naramdaman niya na kaya niyang makapasok sa antas ng Grandmaster sa maikling panahon. Matapos makuha ang espiritual na bato, naabot ni Jendong ang kanyang layunin para sa araw na iyon at hindi na nagpaplanong manatili pa. Habang itatapon na sana niya ang espiritual na bato, bigla siyang hinarang ng magandang auctioneer. "Excuse me, sir? Do you want to auction of any advanced techniques? We can match you with some things you need," taos-pusong tanong ng magandang auctioneer. Paumanhin, wala akong intensyon na gawin iyon, direktang pagtanggi ni Jendong nang nakangiti. Sa kanyang opinyon, ang pag-auction ng mga advanced na diskarte ay ang pinakamalaking pagkakamali na maaaring gawin ng isa. Maaaring kabilang dito ang pamilyang Ye at ang sarili niyang pamilya. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay na nagpabaliw sa lahat ng martial artist. Hindi siya magiging hanggal sa pakikipagkalakalan ng mga advanced na pamamaraan. Bukod dito, marami pa ring diskarte sa Chen Kun Ring na hindi pa niya nakikita. At kailangan pa niyang maghanap ng ilang advanced na diskarte na angkop para sa kanyang tiyuhin na si Shanpeng at Bino Chen upang magsanay. Pagkatapos magsalita, bahagyang ngumiti si Jendong at direktang umalis sa auction. Sinundan siya ni Ching at Feng palabas. Pagkalabas ng auction, naglakad silang tatlo patungo sa city center. Simula nang dumating si Jendong sa Jingzhou, maraming lugar na hindi pa niya napupuntahan. Kaya sa pagkakataong ito, sinamantala ni Ching at Feng ang pagkakataon na dalhin siya sa sentro ng lungsod para mamasyal. Kahit na sina Ching at Feng ay kanyang mga pinsan, anuman ang ginawa ni Dei noon, o kung ano ang ginawa ni Ching, hindi ito itutuloy ni Jendong. Naglalakad sila sa isang parisukat nang maabutin sila ni Tanya He, na nakilala nila sa auction. "Young Master Ye, mangyaring maghintay." Pagkatapos makahabol, hindi nagsalita si Tanya ng anumang magalang na salita at direktang sinabi ang kanyang layunin. "Young Master Ye, maaari ka bang magbenta ng isang set ng advanced martial arts sa aming pamilyang He?" Napakalinaw din ang layunin ni Tanya. Nang magkita sila sa auction, naramdaman niyang iba ang lalaking ito sa iba, kaya nilapitan niya ito. Lumingon si Jendong at sumulyap sa kanya, bahagyang ngumiti, at direktang tumanggi. Anong klaseng biro ito? Casual lang ba ang martial arts? Napakaraming magagandang bagay sa auction na hindi man lang siya nagbid. Ipagpapalit ba niya sila sa isang maliit na pamilyang He? Bukod dito, ngayon lang sa auction, tila may kahulugan si Rene, at itong Tanya ay mukhang hindi rin disente. Sa makatuwid, si Jendong ay walang magandang impresyon sa kanya. Nang makita ang direktang pagtanggi ni Jendong, labis na nadismaya si Tanya, ngunit mabilis itong nakabawi at nagpatuloy, "Alam ko na ang aming pamilyang He ay isang maliit na pamilya na may mahigit 100 tao lamang at mahina ang lakas, ngunit..." Pagkatapos sabihin ito, tumingin si Tanya sa paligid at, napagtantong walang ibang tao sa paligid, hininaan niya ang kanyang boses at sinabing, "Ngunit ang aming pamilyang He ay may hawak na lihim na hindi alam ng iba sa sinaunang Yuan Empire. Isang hindi kilalang sikreto." Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ni Jendong. Nagkatinginan din sina Feng at Ching na nalilito, hindi naiintindihan ang kanyang pinagsasabi. Nakumpirma na nila na ang pamilyang He ay isang maliit na pamilya na may ilang industriya sa sekular na mundo, ngunit wala silang malalim na background at wala silang maraming eksperto sa pamilya. Sila ay hindi maihahambing sa 8 dakilang mga sinaunang martial na pamilya. Kaya sa mga mata ni Ching at Feng, si Tanya ay nagsasalita lamang ng walang kaparerekan. Nang makitang nakatingin sa kanya ang lahat ng may kakaibang mga mata, ngumiti si Tanya ng nakakahiya sa sarili. "Alam kong hindi ka siguro naniniwala sa mga sinasabi ko, pero pwede mo ba akong samahan minsan sa pamilyang He? Pagdating mo doon, maiintindihan mo." Nagpaabot ng imbitasyon si Tanya sa kanilang tatlo. Pumunta sa pamilyang He. Bahagyang umiling si Jendong. Hindi niya alam kung nasaan ang pamilyang He, at mahirap tukuyin kung sila ay kaibigan o kalaban. Hindi binalak ni Jendong na tumawid sa maputik na tubig na ito. Nang tatanggi na sana siya, naglabas si Tanya ng isang espiritual na bato mula sa kanyang kamay na halos kapareho ng nakuha ni Jendong sa pamamagitan ng advanced martial arts. "Ano ito? Isang espiritual na bato.
Nagliwanag ang mga mata ni na Ching at Feng nang makita ang espiritual na bato. Ito ay isang magandang bagay. Hindi nila inaasahan na ang isang maliit na babae mula sa pamilyang He ay magkakaroon ng ganoon kamahal na espiritual na bato sa kanyang kamay. Kitang-kita ang aura sa Spirit Stone, kaya hindi siya nagsisinungaling. Matapos makita ang Spirit Stone, medyo nagbago din ang ugali ni Jendong sa kanya. Bato ng espiritu. Alam ni Jendong na ang bagay na ito ay tiyak na hindi simple. Matapos hawakan ng Spirit Stone sa loob ng 5 segundo, muli itong iniligpit ni Tanya. Nang makitang walang tao sa paligid, mamulong siya, ang aming pamilyang He ay may mga ganitong uri ng mga espiritong bato, at alam namin kung saan matatagpuan ang mga ito. Ano? Nagulat si Jendong sa sinabi ni Tanya. Napakahalaga ng mga espiritong batong ito. Kung makakahanap sila ng isang malaking halaga ng mga ito, maaari nilang mabilis na mapabuti ang kanilang bilis ng paglilinang. Kaya sa sandaling ito, nagpa siya si Jendong na pumunta sa kanilang pamilyang He at tingnan. Let's go! Tignan natin kung anong sikreto ng pamilyang He. Dahil ang pamilyang He ay isang maliit na angkan lamang at walang disenteng eksperto sa pamilya, hindi sinabi ni Jendong sa kanyang lolo ang tungkol sa bagay na ito. Sa halip, direktang sinundan niya si Tanya kasama sina Ching at Feng, sumakay sa isang marangyang kotse, at umalis sa lungsod patungo sa isang bundok. Where is the He family located? Bakit parang aakyat tayo ng bundok? Nang makitang napapalibutan na sila ng matatayog na bundok, direktang nagtanong si Ching. Oo, ang aming pamilyang He ay matatagpuan sa Qingdang Mountain. Bundok ng Qingdang. Bahagyang umiling si Ching. Wala pa siyang narinig na ganoong lugar. Umiling din si Feng. Lumaki siya sa Jingzhou at wala pang narinig na Qingdang Mountain sa paligid ng Jingzhou. Ang malalaking ilog at bundok ay inookupahan na ng ibang mga sekta at pamilya. Ang Qingdang Mountain ng pamilyang He ay talagang napakaliit, kaya normal lang na maraming tao ang hindi nakakaalam tungkol dito, walang tigil na paliwanag ni Tanya. Ang kalsada dito ay ginawa lamang noong mga nakaraang taon, at bago iyon, maaari lamang tayong pumasok at lumabas sa paglalakad. Bago pa matapos ni Tanya ang kanyang mga salita, biglang humandar ang sasakyan at sa wakas ay huminto. Bumaba ang driver at nag-check, buti na lang nabutas ang gulong. Miss, nabutas na po ang gulong. Baka na-ambush tayo, maingat na sabi ng driver. Sa sandaling iyon, may lumitaw na tao sa harap ng sasakyan. Siya ay matipuno, na puno ng laman ang mukha. Siya ay malinaw na hindi isang tao na trifled. Tumayo siya habang nasa baywang ang kanyang mga kamay, matamang nakatitig kay Jendong at sa kanyang mga kasama. It's you. Bahagyang natigilan si Jendong, ngunit mabilis na nakilala ang lalaki. Kabanata 242. Harang sa daan. Ang tao ay walang iba kundi si Rene, na nakipag-away sa kanila sa auction. Pumunta talaga ang lalaking ito para tambangan sila. Hahaha. Tama, ako nga. Salamat kay Miss He sa paghatid sa akin dito, hahaha. Biglang tumawa ng malakas si Rene. Ano? Si Tanya, ikaw ang nag-set up sa amin. Nang marinig ito, agad na tumingin si Ching kay Tanya nang may galit. Pakiramdam niya ay niloko siya. Hindi ko ginawa. Natarante at nagalit din si Tanya. Ang pagkarinig sa mga salita ni Rene ay lalo siyang nagalit. Rene, kalokohan ang sinasabi mo. Paano ako nagsasalita ng kalokohan? Malinaw na tinawag mo ako at sinabihan ako. Nanlamig ang mukha ni Rene, at seryoso siyang nagsalita. Naglabas siya ng mamamatay tao na aura. Ikaw. Ang kalokohan mo. Nabalisa si Tanya at pinadyak ang kanyang mga paa. Mula sa kanyang ekspresyon, talagang hindi niya alam na lilito si Rene dito. Sa oras na ito, medyo kalmado si Jendong. Sa kanyang opinyon, huli na para ipaliwanag ang anuman. Si Rene, ang nag-roadblock, ay lumitaw na at tiyak na hindi sila papakawala ng madali. Magsalita ka, anong gusto mo? Bahagyang ngumiti si Jendong, hindi man lang natatakot. Noong nakaraan, maaaring siya ay medyo natakot, ngunit ngayon, pagkatapos makuha ang espiritual na enerhiya mula sa mga Spirit Stone, naramdaman niya na ang kanyang lakas ay umabot na sa tuktok ng half-step Grandmaster level, na bahagyang mas malakas kaysa kay Rene. Ang lakas ni Rene ay dapat nasa half-step Grandmaster level. Kahit anong atake niya, hindi siya ang kalaban niya. Si Jendong ay may tiwala at hindi natatakot. Ngunit sina Ching at Feng ay parehong parang may kaharap na malaking kalaban. Kakapasok lang ni Feng sa half-step Grandmaster Realm, at ang kanyang estado ay hindi pa stable. Sa oras na ito, tiyak na hindi siya katugma ni Rene. Bukod dito, ang pamilyang Han ay may katangian na ang kanilang martial arts ay napakabilis at mabangis, at kaya nilang lumaban sa mga kalaban na mas matataas na antas, na lubhang kakaiba.
Ang lokasyon kung saan sila ay nasa kalahati ng isang desyerto na bundok na halos walang sasakyan sa kalsada. Dahil sa biglaang pagsulpot ni Rene, naging tense ang kapaligiran sa eksena. Anong gusto ko? Siyempre, pumatay at magnakaw. Ibigay mo sa akin ang singsing sa kamay mo, at ililibre kita. Tiningnan ni Rene ang singsing sa kamay ni Jendong na may napakagahaman na tingin. Sa kanyang opinyon, napakaraming advanced martial arts sa singsing na iyon. Hanggat nakuha niya ang singsing, lahat sila ay magiging kanya, tama. Si Rene ay masayang nag-iisip sa kanyang puso. Oh, so para dito. Bahagyang umiling si Jendong at diretsyong bumantong hininga, hindi mo basta-basta makukuha ang singsing. Kung gusto mong makuha ang singsing, depende ito kung may kakayahan ka o wala. Bahagyang idinikit ni Jendong ang kanyang daliri sa kanya at tiningnan siya ng napakamapanghamak na tingin. Hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Kunin ko ito. Pagkatapos magsalita si Rene, direktang sinuntok niya si Jendong. Ang suntok na ito ay mabilis at mabangis, at napakatalam. Hinaluan ng kamao ng malakas na hangin. Ang mabigat na kamao ng pamilyang Han. Sa sobrang lakas, ang suntok ay direktang nakatutok sa mukha ni Jendong. Kung tumama ito sa kanya, ang kanyang ulo ay madaling madudurog. Naramdaman ni Jendong ang napakalaking lakas ng suntok at alam niyang kung susubukan niyang hawakan ito, madali siyang masasaktan. Ang mabigat na suntok na ito ay masyadong mabilis at masyadong mabangis, at maaari lamang madaig, hindi atakihin ng direkta. Nang makita niya ang malaking kamao ni Rene na tatama sa kanya, inactivate ni Jendong ang kanyang 5 elements technique at mabilis na umiwas gamit ang phantom step. Ang kanyang pag-iwas ay napakabilis na ang suntok ni Rene ay tumama lamang sa hangin. Ano? Paano ito posible? Natigilan si Rene. Mabilis at mabangis ang mabigat na suntok ng pamilyang Han, ngunit napakadali itong naiwasan ng batang ito. Bukod dito, ang kanyang footwork ay lubhang nababaluktot, at ang kanyang figure ay mailap, na ginagawang mahirap hulaan kung saan siya susunod. Ito ay talagang mahirap. Nagalit si Rene at nagpakawala ng lakas ng loob. Roaring, he said, I didn't expect you to be so strong, it's really unexpected. Since that's the case, I won't hold back. Lumakas ang aura ni Rene, at tila may puwersang bumabalot sa kanyang kanang kamao. Sa isang iglap, mabilis niyang inatake si Jendong ng isang malakas na suntok. Naramdaman ni Jendong ang enerhiya at mabilis na umiwas pabalik. Gayunpaman, tinamaan pa rin siya ng alon ng enerhiya at natamba. Bagamat hindi siya nasugatan, napakagulo niyang tingnan. Kung medyo mabagal lang siya, nasugatan siya sa suntok na iyon. Ha! Nang makitang napalampas ang kanyang pag-atake, nagulat si Rene. Ito ang Chizong Fist ng aming pamilyang Han. Nagawa mo talagang umiwas. Napakalakas ng pamamaraan ng kamao na ito, ngunit nagawa itong iwasan ng batang ito. Chizong Fist. Si Jendong ay labis na interesado sa pangalang ito. Naintindihan lang niya ang naunang pag-atake, na umaasa lamang sa kanyang malakas na panloob na puwersa upang maihatid ang suntok. Ito ay tulad ng paggamit ng panloob na puwersa sa kanyang katawan upang lumikha ng isang alon ng enerhiya sa isang suntok. Medyo nobela ang pagkilos na ito. Nadama ni Jendong na kaya rin niya ito. Kaya't mabilis niyang na-activate ang kanyang 5 elements technique, at ang proseso ng pamamaraan ni Rene ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Pagkatapos ay kinuyam niya ang kanyang kamao, pinakilos ang kanyang panloob na alindog, itinoon ito sa suntok na ito, at mabilis na sinuntok si Rene. Ang suntok na ito ay halos kapareho ng ibinato ni Rene. Ano? Nang makita ang eksenang ito, nagulat sina Ching at Feng. Malinaw, labis silang nagulat sa pagkilos ni Jendong, na kapareho ng kay Rene. Ano? Same move. Sina Ching at Feng ay parehong lumaban kay Jendong, at alam nila na hindi niya alam ang ganitong uri ng pamamaraan ng kamao. Nagtatago kaya ng lakas ang batang ito. Direktang tumama ang suntok na ito kay Rene, dahilan para umatras siya ng 5 hakbang bago huminto. Ano? Alam mo talaga ang martial arts ng pamilyang Han namin. Labis na nagulat si Rene, na may hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang martial art na ito ay isang lihim na pamamaraan ng kanilang pamilyang Han, ngunit nagamit ito ng binatang ito. Mabilis na kumalma si Rene at pinag-isipan ito ng mabuti. Nagkaroon pa rin ng ilang mga pagkakaiba sa mga pamamaraan na ginamit. Oo. Iba ang techniques. Isang pagsabog ng liwanag ang sumilay sa mga mata ni Rene. Dahan-dahan niyang itinaas ang gilid ng kanyang bibig at sinabing, muntik mo na akong lokohin. Hindi ko inaasahan na mayroon kang ganoong kabilas na kakayahan sa pag-aaral.
Dahil napakatalino mo, pasensya na, pero hindi ka aalis dito ng buhay ngayon. Pagkatapos magsalita si Rene, lumakas ang kanyang aura, na naging higit sa 2 beses na mas malakas kaysa dati. Nang makita mo ito, nabigla sila. Sa isang maikling minuto, tumaas ng 3 beses ang aura ni Rene. Kabanata 243. Ang laban ni Rene. Nagtriple ang aura ni Rene. Lalong lumaki ang buong katawan niya. Ano? Agad namang nabigla sina Ching at Feng nang makita nila ang eksenang ito. Anong klaseng teknik ito? Kakaiba. Hindi pa nila nakita ang kakaibang pamamaraan noon. Pakiramdam ko ay uminom ng gamot ang batang ito. Naisip ni Ching si Bin Zhou mula sa pamilyang Zhou, na minsan ay umiinom ng ipinagbabawal na gamot na nagbigay sa kanya ng matinding lakas. Gayunpaman, ang mga epekto ay napakalubha din, at maaari siyang gumugol sa susunod na buwan na nakahiga sa kama. Bahagyang natigilan din si Zhendong nang makita niya ang sitwasyong ito. Iba talaga itong Rene na ito. I'll give you one last chance. Kapag hindi mo ibinigay ang singsing na yan, papatayin ko kayong lahat ngayon. Tila nagbago ang boses ni Rene, na naging mas paos kaysa dati. Patayin mo kami. Depende kung may kakayahan ka. Sa puntong ito, sumenya si Zhendong na tumabi sina Feng at Ching. Si Rene noong araw na iyon ay hindi isang taong makakalaban nila. Gusto sana ni Feng na tulungan si Zhendong, ngunit nang marinig niya ang sinabi niya, hindi na niya ito inisip at agad na umatras. Alam niyang tiyak na tama ang pagsusuri sa batang ito. Sa kasalukuyang lakas ni Rene, hindi niya ito nagawang talunin. Kung umakyat siya, tiyak na itatapon niya ang kanyang buhay. Ngunit hindi sila tumakas. Sa halip, pinanood nilang mag-away ang dalawa. Sa sandaling ito, inutusan na ni Tanya ang driver na tawagan at ipaalam sa pamilyang He ang nangyari dito. Ang hitsura ni Rene ay ganap na nakagambala sa kanilang plano. Mataas ang moral ni Rene at tumaas ang kanyang bilis ng paggalaw. Nang makita niyang tumanggi si Zhendong na ibigay ang singsing, agad siyang sumugod. Ang kanyang bilis ng paggalaw ay higit sa 2 beses na mas mabilis kaysa dati. Sa isang kisap mata, nakarating na siya sa harap ni Zhendong. Napakabilis. Naisip ni Zhendong sa kanyang sarili na hindi ito mabuti at agad na ginamit ang Phantom Step upang mabilis na umatras. Alam niyang hindi niya kakayanin ang suntok na ito. Kung nasugatan siya ng isang suntok lang, nasa panganib na siya ngayon. Matapos gamitin ang Phantom Step, naging mailap ang figure ni Zhendong. Walang humpay na hinabol siya ni Rene. Sa loob lang ng 1 minuto, umiwas silang dalawa at mahigpit na nag-away. Gayunpaman, nasa defensive na posisyon si Zhendong sa sandaling ito. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Rene. Napakalaki pa rin ang espasyo sa kalahating bundok na ito. Kung gusto ni Zhendong na tumakbo, walang problema. Maaari pa niyang gamitin ang paraan ng pag-akit sa tigre palabas ng bundok para tulungan si Feng at ang iba pa na makatakas. Ngunit hindi iyon ginawa ni Zhendong. Si Rene ay palaging napakamayabang. Napansin na niya ito sa auction. Kaya ngayon, dapat maturuan siya ng leksyon. Dahil gusto niya akong patayin, dapat handa siyang patayin. Sa sandaling ito, binalak din ni Zhendong na bayaran siya ng isang presyo. Ang isa pang dahilan ay ang pag-aaway nilang dalawa ay makapagpapalakas ng kanyang lakas at makapagbibigay daan sa kanya na matuto ng higit pang martial arts mula sa ibang mga sekta at mga sinaunang martial arts na pamilya. Sa pamamagitan lamang ng pagkilala sa sarili at sa kalaban ay hindi magagapi sa labanan. Sa pag-iisip na ito, kinuyam ni Zhendong ang kanyang kanang kamao at mabilis na pinakilos ang 5 elements technique sa loob ng kanyang katawan, itinuon ang kanyang panloob na lakas sa kanyang kanang kamao. Habang sumusugod si Rene sa kanya, sinalubong siya ni Zhendong ng isang suntok. Mace Dragon Fist. Sa isang iglap, ang isang suntok na ito ay naging higit sa 10 suntok. Dahil napakabilis nito, hindi masabi ni Rene kung aling suntok ang totoo at alin ang peke. Nasilaw siya sa display. Sa isang segundo, nagsalubong ang dalawang kamao, na lumikha ng malaking impact na nagpalipad sa kanilang dalawa. Si Rene ay lumipad pabalik ng mahigit 10 hakbang at tumama sa isang malaking puno bago nagpakatatag. Si Zhendong, sa kabilang banda, ay umatras lamang ng 5 hakbang, ngunit ang kanyang kamay ay nag-aapoy sa sakit. Napakalakas ng puwersa. Namangha si Zhendong. 50% lang ng kanyang lakas ang ginamit niya, ngunit hindi niya masira ang depensa ni Rene. Masyadong exaggerated ito. Napakalakas talaga ng batang ito pagkatapos gamitin ang kanyang lihim na pamamaraan. Lalong naging seryoso si Zhendong. Alam niya na kung gusto niyang talunin ang batang ito, kailangan niyang magbayad ng halaga. Ipinagpatuloy niya ang paggamit ng 5 elements technique, at sa pagkakataong ito, pinag-condensed niya ang mas malakas na panloob na lakas sa kanyang kamao.
Plano niyang gamitin ang 70% ng kanyang lakas sa suntok na ito. Hindi siya naniniwala na makakayanan ito ni Rene. Matapos mapalipad ng higit sa 10 hakbang, labis ding nabigla si Rene. Ang galing mo, bata. Hindi niya inaasahan na ganito kalakas ang lalaking ito. Ang isang suntok na ito ay nagpamanhid ng kanyang braso, at siya ay natalo. Sa kanyang mga mata, si Jendong ay umatras lamang ng 5 hakbang, habang siya mismo ay umatras ng mahigit 10 hakbang. Sa dami ng hakbang, halatang mas malakas ang kalaban sa kanya. Gayunpaman, mabilis na nakabawi si Rene at tumawa ng buong puso. Ngunit kakayanin ko ang daan-daang pag-atake mo, habang kakaunti lang ang makukuha mo sa akin. Matapos itong mapagtanto, itinaas ni Rene ang kanyang mga kamao at muling umatake. Nang marinig ito, bahagyang napaawang ang bibig ni Jendong. Si Rene ay maaaring mukhang isang mabangis na tigre, ngunit siya ay talagang napakametikuloso at may komprehensibong diskarte. Ang kakulangan ng depensa ni Jendong ay ang kanyang sariling problema, at ito ay isang bagay na hindi maaayos sa maikling panahon. Kung tutuusin, hindi naman siya malakas na tao, kaya minsan hindi niya kayang harapin ang martial arts at techniques ng kalaban. Nang makitang muling umatake si Rene, naramdaman ni Jendong na kailangan niyang tapusin ng maaga ang laban. Ang 5 Elements Technique ay mabilis na tumatakbo sa kanyang katawan, at sa sumunod na segundo, nakarating na siya sa tabi ni Rene. Marahas na nagsalpukan ang dalawang kamao, na lumikha ng malaking shockwave na nagpalipad sa kanilang dalawa. Sa pagkakataong ito, si Jendong ay umatras ng 15 hakbang bago siya halos huminto, habang si Rene ay umatras ng 20 hakbang bago siya huminto sa napakahiyang paraan. Ang lakas ng isang half-step master ay nakakapagdulot ng pinsala sa antas ng isang grandmaster, bulalas ni Rene sa galit. Hindi niya inaasahan na ang binata sa kanyang harapan, na may lakas lamang ng isang half-step master, ay makakaharap sa kanya ng mga kamao. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Sina Ching at Feng, na nanunood sa gilid, ay natigilan sa eksena. Anong nangyayari dito? Kailan naging napakalakas ni Jendong? Ang lakas ni Rene ay umabot na sa tuktok ng half-step grandmaster level. Kahit na ang kasalukuyang lakas ni Jendong ay nasa half-step grandmaster level, siya ay nasa isang buong antas na mas mababa sa realm. Ngunit sa kanilang labanan, mukhang may kalamangan si Jendong. Nang makita ang eksenang ito, nabigla rin si Rene. Alam niya lang na maraming advanced na teknik ang lalaking ito, pero hindi niya alam na ganoon pala kalakas ang kanyang lakas. Ang makalaban sa isang master na tulad ni Rene na wala pang 30 taong gulang, talagang nakakabilib. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang labanan. Matapos makipagpalitan ng 5 suntok na sunod-sunod, medyo nabalisa si Rene. Ang lalaki sa kabilang panig ay nagiging matapang at lumalakas, at tila walang palatandaan ng pinsala. Paano magiging mas malakas at mas malakas ang taong ito sa panahon ng labanan? Kabanata 244. Pagpasok sa pamilyang He sa unang pagkakataon. Medyo nabigla si Rene. Mukhang napabuti ng batang ito ang kanyang lakas sa labanan. Sa sandaling ito, namamanhid ang sariling kanang kamay ni Rene. Hindi, kailangan niyang tapusin ito ng mabilis. Hindi niya maaaring hayaan ang batang ito na patuloy na hilahin ito palabas. Si Rene ay napakalakas, ngunit ang kanyang panloob na enerhiya ay limitado. Kung kumonsumo siya ng maraming pisikal at panloob na enerhiya sa oras na ito, siya ay mabubugbog lamang sa mga huling yugto. Sa puntong ito, biglang lumiwanag ang mga mata ni Rene, at ang kanyang buong katawan ay lumaki muli ng kaunti. Tila may ginamit siyang lihim na pamamaraan. Ang mga mata ni Rene ay mabangis, mas parang isang mabangis na hayop. Siya ay umungal at direktang sumugod kay Jendong. Sa pagkakataong ito, mas mabilis pa si Rene, at ang kanyang pag-atake ay nagbago mula sa mga kamao hanggang sa mga teknik ng palad. Mabilis at mabangis ang palad na ito, direktang tinatapik ang ulo ni Jendong. Kung tumama ang palad na ito, tiyak na kamatayan. Sa sandaling ito, naisip ni Jendong ang kanyang nakaraang pag-atake, at agad na pinaikli ang kanyang panloob na enerhiya at direktang sumuntok kay Rene. Bang! Si Rene ay tinamaan ng air punch ni Jendong bago pa man ito makalapit sa kanya. Si Rene ay natama ng suntok ng walang halaga at ang kanyang bilis ay naapektuhan. Sa puntong ito, tahimik na pumunta si Jendong sa kanyang likuran at sinuntok siya sa ulo. Bang! Ang suntok na ito ay tumama sa likod ng ulo ni Rene. Si Rene ay hindi pa nagre-react sa nangyayari, at siya ay natamba, nawala ng malay sa lupa. Yun lang ba? Medyo natahimik si Jendong. Hindi niya inaasahan na biglang magtatapos ang laban sa ganito. Ano ang nangyayari? Hindi talaga siya sanay sa biglaang pagtatapos ng laban. Paunti-unting lumiliit ang katawan ni Rene, na makikita sa kanyang bahagyang panginginig.
Napagtanto ni Jendong na ang pagkahimatay ni Rene ay hindi dahil sa sinuntok niya sa ulo, ngunit dahil sa isang lihim na pamamaraan ay nag-expire na. Oo. Dapat ganito. Sa pangkalahatan, ang mga taong gumagamit ng mga lihim na pamamaraan ay may ilang mga limitasyon sa oras. Halimbawa, kung ang isang lihim na pamamaraan ay may 3 minuto lamang, pagkatapos ay sa loob ng 3 minutong ito, ang kalaban ay dapat itumba. Kung hindi, pagkatapos ng 3 minuto, ang lihim na pamamaraan ay magtatapos, at ang gumagamit ay nasa awa ng iba. Nang makitang direktang pinatumba ni Jendong si Rene, nakahinga ng maluwag si Tanya. Si Rene ang pinaka hindi makatwirang inapo ng pamilyang Han at kadalasang nagdudulot ng gulo. Ngayon na ito ay isang ligtas na panahon, maikling ipinaliwanag ni Tanya ang sitwasyon ni Rene. Napag-alaman na alam ng pamilyang Han ang ilang sikreto ng pamilyang He at laging gustong makuha ang impormasyong ito. Sa makatuwid, ang pamilyang He ay madalas na hinaharas ng pamilyang Han. Bukod dito, may utos ang pamilyang He na hindi sila dapat makipag-ugnayan sa pamilyang Han. Ang mga alituntunin ng pamilyang He ay napakahigpit, kaya tinitiis ni Tanya at ng iba pa ang gulo na dulot ng mga inapo ng pamilyang Han. Katulad sa auction kanina, paulit-ulit na nagsalita si Rene ng walang pakundangan, ngunit kayang tiisin ito ni Tanya, na siyang panuntunan ng pamilyang He. Nang marinig ang sinabi ni Tanya, bahagyang tumango si Jendong. Malinaw kay Jendong na kanina pa pinipigilan ni Tanya ang kanyang init ng ulo. Bukod dito, tila kay Jendong na ang pamilyang He ay hindi kasing simple ng kanyang inaakala. Sa ngayon, tapos na ang driver sa pagpapalit ng gulong at handa na silang umusad muli sa kalsada. Si Jendong at ang dalawa pa ay sumunod kay Tanya pabalik sa kotse at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa Qingdang Mountain. Hindi na nila pinansin si Rene, na nahimatay, sa paniniwalang madyay gising siya pagkalipas ng 2 oras. Habang nasa daan, nagpahayag si Tanya ng ilang impormasyon tungkol sa pamilyang He. Lumalabas na ang pamilyang He ay medyo malaki, ngunit sila ay mababa at hindi kailanman nakikipagkompetensya para sa kapangyarihan. Napaunlad nila ang kanilang mga industriya sa sekular na mundo sa isang napakakaraniwang antas. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng lakas, ang pamilyang He ay talagang napakalakas at tiyak na hindi mas mababa sa 8 mga sinaunang martial arts na pamilya. Nang marinig ito ni Jendong, bahagya siyang ngumiti at nagtanong, bakit mo ito sinasabi sa amin? Hindi ka ba natatakot na mailabas namin ang impormasyon? Si Tanya ay nasa napakagandang mood sa oras na ito. Nang marinig niya ang mga salita ni Jendong, kumislap ang kanyang magagandang mata at bahagyang ngumiti, dahil hindi na kailangang maging low-key ang pamilyang He. Dahil tiyak na ipagpapalit mo sa amin ang mga diskarte. Confident na sabi ni Tanya. Sinulyapan siya ni Jendong at hindi nagpatuloy. Tila si Tanya ay hindi kasing simple ng kanyang hitsura. Ngunit hindi iyon mahalaga. Iisa lang ang layunin ni Jendong, at iyon ay mga Spirit Stone. Sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng isang malaking halaga ng mga Spirit Stone ay mabilis niyang mapapabuti ang kanyang lakas. Kung tungkol sa iba pang mga bagay, maaari silang isantabi sa ngayon. Pagkatapos ng isa pang 30 minutong pagmamaneho, dinala sila ni Tanya sa tirahan ng kanyang pamilya. Ang ari-arian ng pamilyang He ay matatagpuan sa kalahati ng bundok, na may isang sinaunang at eleganteng hitsura na tila hindi ito maaaring itayo ng isang maliit na aristokratikong pamilya. Isang mahinang ambon ang bumabalot sa lugar, na nagmumukhang paraiso sa lupa kung titingnan sa malayo. Ang Feng Shui ay napakahusay, na ginagawa itong isang bihirang at mahalagang lokasyon. Bagaman ito ay maliit, ito ay tiyak na isang treasure trove. Tumango si Jendong bilang pagsang-ayon. Tila ang pamilyang He ay may magandang mata sa pagpili ng lokasyon. Ang mataas na altitude at masaganang mga halaman ay ginawa itong isang mahusay na lugar para sa paglilinang, mas mahusay kaysa sa magulong lungsod. Ito ay talagang isang lugar para sa espiritual na paglilinang. Sumunod silang tatlo kay Tanya sa Grand Hall ng pamilyang He, na pinalamutian ng marangya at parang isang city club. Maraming katulong ang bumati kay Tanya ng magalang, na nagpapahiwatig na ang kapaligiran ng pamilyang He ay napakaganda. Matapos magpahinga ng 5 minuto, isang matandang lalaki ang dumating mula sa likod na bulwagan. Siya ay higit sa 60 taong gulang, may puting buhok at mabait na mukha. Ito ang padre de pamilya namin, si Henry He, magalang na sabi ni Tanya. Ako si Jendong Ye. Ikinagagalak kitang makilala, Mr. He, maagap na bati ni Jendong sa kanya. Nagpakita si Henry ng isang malakas na aura, na nagpapahiwatig na siya ay isang master. Ito ang totoong hidden expert. Hindi tulad ng maraming mga aristokratikong pamilya, na nagmamalasakit sa kanilang reputasyon at imahe. Itong si Henry ay mas madaling pakisamahan.
Hahaha. Jendong Ye, anong magandang pangalan? Maupo ka. Huwag kang mahiya, ituring mo na lang itong sarili mong tahanan. Napaka-friendly din ng tono ni Henry, parang isang mabait na matandang lolo. Magalang ding binati ni na Feng at Ching si Henry. Pagkatapos nilang maupo, hindi nag-aksaya ng oras si Henry sa mga kasiyahan at direktang sinabi ang kanyang intensyon. Gusto kong ipaliwanag sa iyo ng maikli ang mga hinihingi ng pamilyang He, gaya ng sinabi ko na kay Tanya. Nakangiti si Henry habang nakatingin kay Jendong. Well, natutunan ko na rin yun on the way here. Gusto mo ng advanced martial arts. Si Jendong ay hindi magalang at direktang sinabi ang kanyang mga iniisip. Let's talk about the spirit stones. Kung interesado ako, we can make a deal. I have many advanced martial arts, it just depends on if you can offer something valuable. Kabanata 245. Naabot ang deal. Haha. Refreshing. I like dealing with refreshing people, sabi ni Henry na may bahagyang ngiti, direktang pumalakpak ang kanyang mga kamay pagkatapos magsalita. Sa sandaling ito, lumabas mula sa likod na bulwagan ang isang mukhang tagapangasiwa, na may hawak na isang kahon na binuksan niya upang makita ang tatlong batong espirito na kasing laki ng kamao. Sila ay asul at transparent, na naglalabas ng nakakasilaw na liwanag sa silid. Sa sandaling lumitaw ang mga espiritong bato, ang hangin sa silid ay naging kakaibang sariwa. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang natigilan si Jendong, pagkatapos ay tuwang-tuwa. Ang mga spirit stone na ito ay mas dalisay pa kaysa sa mga nasa auction. Naramdaman din ni na Ching at Feng ang pagbabago ng hangin sa reception room. Naramdaman nila ang pagdagsa ng hindi pa nagagawang espiritual na enerhiya na dumadaloy sa kanilang mga puso, na naging sanhi ng kanilang mga diskarte sa paglilinang na hindi sinasadyang gumana at baliw na sumipsip ng espiritual na enerhiyang ito. Ang maliit na halaga ng gas na ito ay sapat na upang payagan ang mga tao na magsanay ng nakapag-iisa. Kung hihiga sila gamit ang spirit stone na ito, tiyak na tataas ng 10 ulit ang kanilang cultivation speed. Mukhang maganda talaga ang mga spirit stone na ito. Sina Feng at Ching ay nainggit kaagad. Kung mayroon silang isang piraso ng espiritong bato, ang bilis ng kanilang paglilinang ay tataas na parang rocket. Young Master Ye. Ang tatlong spirit stone na ito ang naipon namin sa mga nakaraang taon, at ang halaga nito, naniniwala akong dapat mong malaman, sabi ni Henry, nakatingin kay Jendong at dahan-daang sinabing, ibinebenta mo sa amin ang iyong cultivation technique, at bibigyan kita ng paraan para makakuha ng mga spirit stone. Paano na? Ano ang paraan ng pagkuha ng mga espiritong bato? Labis na interesado si Jendong nang marinig niya ito. Ano ba talaga? Medyo nalilito pa rin si Jendong. Hahaha. Mapalad ang pamilya naming He na may kayamanan na nakakadetect sa kinaroroonan ng mga spirit stone. Hanggat may mga espiritong bato, ang aming kayamanan ay magsasabi sa amin, pagmamalaki ni Henry. Pero maraming lugar kung saan nagtatago ang mga spirit stones ay napakadelikado. Maraming masters din ang isinakripisyo ng aming He family para dito. So, I called you here for 2 reasons. Una, I want to exchange for some advanced techniques for our family children to practice, and second, to cooperate with you in searching for spirit stones. Magtulungan. Hindi masyadong naiintindihan ni Jendong. Bakit ka partikular na lumapit sa akin? Nakaramdam siya ng bahagyang pagkalito. Hahaha. Matapos marinig ito, hinaplos ni Henry ang kanyang balbas at nakangiting sinabi, dahil ikaw ang pinuno ng pamilyang Ye, mayroon kang Medicine Vallis Medicine King Order, at mayroon ka ring mga kwalifikasyon na lumahok sa Kunlun Secret Realm. Nagbigay si Henry ng 3 dahilan, na lahat ay nalalapat lamang kay Jendong. Sa Kunlun Secret Realm, mayroong isang minahan ng espiritu na puno ng mga espiritong bato, ngunit maaari lamang nating makita ang lokasyon nito at hindi ito makapasok, sabi ni Henry na may damdamin. Dahil ang Kunlun Secret Realm ay magbubukas lamang ng 1 beses sa 1 taon at may mahigpit na paghihigpit sa kota, hindi madaling makapasok. Ang pamilya ni Henry ay pumasok din sa Kunlun Secret Realm upang maghanap ng mga Spirit Stone, ngunit ito ay lubhang mapanganib sa loob, at ang pamilyang He ay nawala ng 3 natatanging kabataang talento bilang resulta. At ngayon, wala nang lakas ang mga inapo ng pamilyang He, kaya wala silang kakayahan na sumabak sa martial arts tournament ngayong taon. Kaya naman ang layunin niya ay makipagtulungan kay Jendong. Sinabi niya kay Jendong ang lokasyon ng espiritual na minahan, at hahatiin nila ang kita ng 50-50. Ilan ang espiritual na bato? Labis na nag-aalala si Jendong sa tanong na ito. Kung pinagdaanan niya ang lahat ng problema upang mahanap ang minahan, ngunit natagpuan lamang ang ilang piraso, hindi ito magiging katumbas ng halaga.
Matapos marinig ito, bahagyang ngumiti si Henry. Marami, kaya hindi ka makapaniwala. Sobra. Nagulat si Jendong sa bilang. Kung mayroon talagang ganoong karaming espiritual na mga bato, isang 50-50 split ay magiging sulit. Gayunpaman, nag-alinlangan siya. Ang Kunshan Secret Realm ay lubhang mapanganib, at sa kanyang lakas, magiging mahirap para sa kanya na mahanap ang espiritual na minahan. Maswerte man siyang mahanap ito, tiyak na may mga mabangis na hayop na magbabantay dito. Napakahirap makuha ang mga espiritual na bato. Nag-alinlangan si Jendong, iniisip kung dapat ba siyang makipagsapalaran. Nang makitang nag-aalangan si Jendong, naisip ni Henry na hindi siya nasisiyahan sa paghahati ng tubo. Ninatngat niya ang kanyang mga ngipin at pumayag. Paano ito, hatiin natin ito ng 70-30, na nakakuha kami ng 3 at nakakuha ka ng 7. Pagkatapos ng deal, bigyan mo kami ng 10 advanced martial arts techniques. Ang 3 espiritual na batong ito ay magsisilbing deposito, na magagamit mo muna. Itinulak ni Henry ang 3 mahalagang espiritual na bato patungo kay Jendong. Medyo risky ito. Hindi ka ba natatakot na tumakas ako? Hindi inaasahan ni Jendong na magiging napakabigay ni Henry. Binigyan niya siya ng 3 mahahalagang espiritual na bato. Maaari akong makakuha ng 3 set ng advanced martial arts. Hahaha. Dahil naimbitahan kita dito, confident ako na makakaabot tayo ng cooperation. Pagkatapos magsalita, tumangala si Henry at tumawa ng buong puso. Pinasanayan mo ang pamamaraan ng pagpapagaling ng pamilyang Zhang na maaaring unti-unting mapataas ang iyong bilis ng 10 beses, at ang pagsasanay lamang sa pamamaraan ng pagpapagaling ay makakamit ang ganoong mataas na antas ng bilis ng paglilinang. Sa pananaw ni Henry, ang healing technique at spirit stones na ito ay perpektong tugma, at walang dahilan para tanggihan siya ni Jendong. Nakikita mo yun. Bahagyang ngumiti si Jendong at nagkibit balikat. Since that's the case, kung hindi ako pumayag, I would be underestimate myself. Nagpa siya si Jendong na makipagkalakalan sa kanila. Ngunit hindi ko magagarantiya na makukuha ko ang spirit ore ng 100%. Pagkatapos ng lahat, ang lihim na kaharian ng Kunshan ay lubhang mapanganib, at kung siya ay makakabalik ng buhay ay hindi pa rin alam. Hahaha, huwag kang mag-alala, kahit bumalik ka na walang dala, hindi ko gugustuhin itong 3 spirit stone, ibibigay ko sayo ng libre. Henry said very generous. Kailangang sabihin na ang kapaligiran ng pamilyang He ay talagang maganda, mula sa mga tagapaglingkod hanggang sa mga master, lahat ay napaka-friendly. Ito ang naging pundasyon nila. Matapos maabot ang deal, inimbitahan sila ni Henry sa isang malaking piging. Ang banquet hall ng pamilyang He ay napakalaki, halos parang 5-star hotel. Nadama ni Jendong na ang pundasyon ng pamilyang Ye ay hindi kasing lalim ng sa pamilyang He. Naramdaman din ito ni Feng at Ching. Ang isang He family ay mas mapagbigay kaysa sa mga sinaunang martial arts na pamilya, na isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Ang pagkain ay napakasarap, at nang matapos, si Jendong ay naglabas ng isang set ng martial arts mula sa kanyang Chenkun ring at ibinigay ito kay Henry. Ito ay isang advanced na diskarte sa boxing. Hindi ko pa nakikita ang tiyak na kapangyarihan nito, kaya maaari mong gawin ito sa iyong sarili. Nagsalita ng totoo si Jendong. Sa katunayan, random lang siyang pumili ng advanced martial arts technique. Hahaha. Ang galing, hindi ako magalang kung ganoon. Natanggap ni Henry ang advanced martial arts at binuksan ito. Pagkatapos ng isang sulyap lang ay nabigla na siya. Ano? Nawala sa mukha ni Henry ang kaninang masayang ekspresyon. Medyo nanginig pa ang advanced martial arts sa kamay niya. Ito. Ito talaga ang Heaven and Earth boxing technique. Hindi na kayang manatiling kalmado si Henry. Ang Heaven and Earth boxing technique ay kilala bilang #1 martial arts manual sa Jingzhou. Ito ay nawala sa loob ng daan-daang taon, at hindi ko inaasahan na ito ay nasa iyong mga kamay, anak. Kabanata 246. Ang kamatayan ni Renehan. Gulat na bulalas ni Henry. Ang discarding Tian Diquan, na nawala sa Jingzhou sa mahabang panahon, ay isang mataas na antas ng martial art na sinabi ng nakatatandang henerasyon na pinakamadaling matutunan at may pinakamalakas na damage output. Hindi niya inaasahan na ang martial art na ito ay nasa kamay ni Jendong. Nang makita ang nasa sabik na ekspresyon ni Henry, natahimik si Jendong. Casual lang siyang naglabas ng isang martial art book, ngunit hindi niya inaasahan na ito ang Tian Diquan technique na matagal nang nawala sa Jingzhou. Tila ang dating may-ari ng Chenkun ring ay tiyak na isang makapangyarihang figure, kung hindi ay hindi sila makakakolekta ng napakaraming high-level na martial arts.
Sa opinyon ni Jendong, ang lahat ng martial arts na ito ay napakaganda, ngunit mayroon siyang 5 elements technique na nagpapahintulot sa kanya na maghinuha ng anumang martial art batay sa 5 elements. Sa makatuwid, ang mga martial arts na ito ay mayroon lamang ilang reference na halaga para sa kanya. Tian de Quan Technique. Natigilan si Ching nang marinig niya ito. Natural na narinig niya ang pamamaraang Tian de Quan. Sinasabi na kapag ang pamamaraan na ito ay pinagkadalubhasaan, ang isang suntok ay maaaring makabasag ng isang malaking bato, at ang kapangyarihan nito ay napakalakas. Nagulat din at naiingit si Feng nang marinig niya ito. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng napakaraming magagandang bagay si Jendong. Dahil lumitaw si Jendong sa pamilyang Ye, nawala na ang pakiramdam ni Feng sa pagiging superior. Ang lalaking nasa harap niya ay tunay na isang henyong binata, at walang paghahambing sa pagitan nilang dalawa. Nakaramdam ng matinding pagkabigo si Feng. Akala niya ay malakas na siya, ngunit kung ikukumpara kay Jendong, malayo siya. Matapos magawa ang deal, inanyayahan sila ni Henry na magkaroon ng malaking pagkain sa kanyang tahanan. Dapat sabihin na ang pamilyang He ay talagang magaling magluto. Naisip ni Jendong na ang mga ulam sa pagkain na ito ay mas masarap pa kaysa sa mga ulam sa ika-80 kaarawan ng kanyang lolo na si Woody. Pagkatapos kumain, handa nang umalis si Jendong sa bahay ng He. Ngunit sa sandaling ito, nakagugulat na balita ang dumating. Namatay si Rene Han. Ang mga tao mula sa pamilyang Han ay dumating upang maghayganti sa bahay ng He. Ano? Patay na si Rene. Nagulat si Jendong sa balita. Paano kaya ito? Natumba lang siya, paano siya mamamatay? Imposible ito. Hiniling ko lang sa kanya na patumbahin siya, hindi maaaring mamatay si Rene. Matigas na sabi ni Jendong. Idinagdag din ni Na Feng at Ching, oo, nahimatay lang si Rene, hindi siya maaaring napatay. Nakasimangot si Henry sa sandaling ito. Ngunit ayon sa impormasyong natanggap ko, si Rene ay talagang patay na, at siya ay namatay sa isang napakamiserableng kamatayan. Ang kanyang mga laman loob ay nabasag lahat. Ngayon ang mga tao mula sa pamilyang Han ay humaharang sa tarangkahan ng aking bahay. Hindi inaasahan ni Henry ang ganitong twist. Huwag mag-alala. Bagamat ang pamilyang Han ay nakakuha ng lakas ng 8 sinaunang martial na pamilya sa nakalipas na 2 taon, ang aking pamilya He ay hindi natatakot sa kanila, sabi ni Henry na may kumpiyansa. Bagamat isang maliit na pamilya ang pamilyang He, napakalakas pa rin ang kanilang lakas. Karaniwan silang mababa ang profile at hindi nakikipagkompetensya sa mga sinaunang martial family para sa ranggo. Sa makatuwid, ang lakas ng pamilyang He ay palaging minamaliit. Bilang karagdagan, mayroon silang kakayahang makahanap ng mga espiritual na bato at nagsanay ng maraming natitirang mga master sa mga nakaraang taon. Sa mga tuntunin ng lakas, ang pamilyang He ay hindi mas mababa sa pamilyang Han. Sa makatuwid, si Henry ay hindi natatakot sa pamilyang Han. Gayunpaman, inakala ng pamilyang Han na ang pamilyang He ay isang maliit na pamilya lamang. Lumapit sila sa pinto kasama ang katawan ni Rene at sumigaw ng mayabang. Patay na si Rene, at kakaiba rin ito. Lumabas kayo at tingnan. Naramdaman ni Jendong na tiyak na may nangyayaring hindi kapani-paniwala, kaya nagpasya siyang lumabas at tingnan. That's a good idea. Tingnan natin kung malilinawan natin ang mga bagay-bagay at maiwasan nating masaktan ang isa't isa. Sa opinyon ni Henry, pinakamahusay na huwag gumamit ng puwersa kung maaari. Pinamunuan niya ang mga amo ng pamilyang He at si Jendong sa tarangkahan ng pamilyang He. Sa labas ng tarangkahan, higit sa 10 master ang tinitigan ng galit ang pamilyang He. Nang lumabas si Jendong, ang pinuno, isang matandang lalaki na tagapangasiwa ng pamilyang Han at naging responsable sa pagprotekta kay Rene, ay itinuro ang kanyang ilong at nagmura, "You little brat. Gumamit ka ng napakabigat na puwersa at pinatay si Sir Rene. Ngayong napatay na si Rene, malamang na hindi niya maipaliwanag sa pamilyang Han. Kaya, direktang dinala niya ang mga eksperto ng pamilyang Han upang ayusin ang score. Hindi ko siya pinatay. Wala akong kakayahang patayin si Rene." Nanatiling kalmado si Jendong at nagsalita sa patag na tono. Ang kanyang panloob na mundo ay kalmado at hindi siya natatakot sa mga multo na kumakatok sa kanyang pintuan dahil wala siyang ginawang mali. Hindi ba ikaw ang pumatay sa kanya? Tapos tatanungin kita, may conflict ba kayo sa auction ngayon? Ang Katie-wala ng pamilyang Han ay nagsalita sa bastos na tono at tumingin kay Jendong ng masama. Oo, nagkaroon ng conflict. Hinarang kami ni Rene at nagkaroon ng away. Inaamin ko. Pero hindi ko siya pinatay. Na-knockout ko lang siya. Nagsalita ng totoo si Jendong at walang itinago. Na-knockout lang siya. Nabasag ang mga buto ni Rene, at sinasabi mo na na-knockout mo lang siya.
Ang tagapangasiwa ng pamilyang Han ay tumingin kay Jendong ng masama at itinuro ang katawan ni Rene. Tingnan mo ito ba ang tinatawag mong pagpapatamba sa kanya? Tiningnan din ni Jendong ang katawan ni Rene. Mapatla ang mukha ni Rene, at wala siyang palatandaan ng buhay. Ang kanyang bungo ay nabasag, at siya ay namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Mula sa deformed state ng kanyang ulo, malinaw na maraming beses na siyang inatake sa parehong lugar. Hindi ko ginawa ito. Alam ni Jendong na may pumatay kay Rene pagkatapos nilang umalis. Ang sitwasyon ay hindi malinaw ngayon. Siya, Tanya, Feng, at Ching ay alam lahat tungkol dito. Ang natitirang mga tao ay ganap na walang kamalayan. Siguro may nag-frame sa kanya. Direktang sinabi ni Jendong ang kanyang iniisip. Na-frame siya. Malinaw na pinatay mo siya, at gusto mo pang makipagtalo kapag may mga saksi at ebidensya. Mga saksi at ebidensya. Nang marinig ito, bahagyang natigilan si Jendong, pagkatapos ay bahagyang tumawa. Sino ang mga saksi? Ang ebidensya ay ang bangkay na binanggit mo. Medyo natahimik si Jendong. Siya ay tunay na inosente sa maling paratang na ito. Ang mga tao ba mula sa pamilyang Han ay tanga? Sa sandaling ito, nagsalita si Henry. Paano kung si Young Master Ye ang pumatay sa kanya? Medyo nagalit din si Henry. Dahil naipaliwanag na ni Tanya ang buong kwento, at si Rene ay nahimatay lamang. Hindi nila inaasahan na may sasamantalahin ang sitwasyong ito. Ang pag-unlad ng sitwasyon ay lumampas na sa inaasahan ng lahat. Kabanata 247. Ang pamilyang Joe na naman. Galit na ang Katie wala ng pamilyang Han, at nang marinig niya ang sinabi ni Henry, lalo siyang nagalit. Yung small he family talagang hindi marunong mabuhay, ang lakas ng loob na magsalita ng ganito sa pamilyang Han namin. Galit ang Katie wala ng pamilyang Han at agad na ikinaway ang kanyang kamay, tinawag ang 5 makapangyarihang eksperto sa martial arts mula sa kanyang likuran. Ang 5 martial arts expert na ito ay napakalakas, puno ng puot, at mukhang nakapatay sila ng maraming tao. Dahil hindi mo ibibigay ang batang ito, kailangan ninyong tanggapin ang mga bagay sa sarili naming mga kamay. Pagkatapos magsalita, sumugod silang 5 kay Jendong para umatake. Tuluyan na nilang binaliwala ang depensa ng pamilyang He at walang pag-aalinlangan na sumugod. Sa tingin mo ba walang kasama ang pamilyang He namin? Ikinaway din ni Henry ang kanyang kamay, at 5 martial arts expert ang lumabas mula sa kanyang likuran. Ang 5 taong ito ay may mas malakas na aura kaysa sa mga eksperto sa martial arts ng pamilyang Han. Ang 10 tao ay agad na nagsimulang lumaban ng mabangis, na may mga suntok at sipa na lumilipad kung saan-saan. Si Jendong ay tumingin sa gilid, lihim na nagulat. Hindi niya inaasahan na ang pamilyang He ay magkakaroon ng napakaraming dalubhasa sa martial arts sa antas ng pinakamataas. At talagang mas malakas ang kanilang lakas kaysa sa 5 eksperto sa martial arts mula sa pamilyang Han. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Jendong. Matinding labanan ng 10 martial arts expert sa pasukan ng gate ng pamilyang He sa loob ng 300 rounds. Sa huli, nagwagi ang mga eksperto ng pamilyang He, na direktang nasugatan ang 5 eksperto sa martial arts mula sa pamilyang Han. Ano? Hindi makapaniwala ang Katie wala ng pamilyang Han sa kanyang nakikita. Ang maliit na pamilyang He ay hindi inaasahang nagkaroon ng napakaraming makapangyarihang eksperto. Ito ay isang bagay na hindi pa nila narinig noon. Sa kanilang impresyon, ang pamilyang He ay isang napakaliit na angkan. Tuwing binabanggit ang pamilyang He, may magtatanong kung alin. Ang pamilyang He ay may mga nakatagong Panginoon. Maging ang Katie wala ng pamilyang Han ay hindi kasing yabang ng dati. Kumunat ang noo niya, hindi niya moari. Sabi ko na nga ba, hindi ka natatakot sa He family namin. Ayaw mo lang maniwala. Hindi rin masaya si Henry. Hindi niya inaasahan na may mambobuli sa kanila sa kanilang pintuan. Kahit na ang pinakamalakas na eksperto ng iyong pamilyang Han ay dumating sa aming pamilyang He, tiyak na magdurusa ng malaking kawalan. Nagsalita si Henry ng may malaking kumpiyansa. Ang daldal mo lang. Konti lang ang dala ko ngayon. Ang tagapangasiwa ng pamilyang Han ay hindi inaasahan na ang pamilyang He ay may mga eksperto na nakaupo sa bayan, kaya hindi siya nagdala ng anumang mga eksperto kasama niya sa paglalakbay na ito. Ngayon, ang sitwasyong ito ay talagang nakakahiya. Mas marami ka man ngayon, hindi ka palaban sa pamilya namin na He. Galit na sabi ni Henry. Kahit may dumating na tagong aristokratikong pamilya, maaaring hindi sila ang kapareha namin. Pagkatapos magsalita ni Henry, direkta siyang naglabas ng utos na paalisin sila. Dapat umalis ka na.
Hindi mo man lang matatalo ang mga ordinaryong gwardya namin, kaya huwag ka nang humarap ulit sa gulo. Mga ordinaryong gwardya. Nang marinig ito, bahagyang natigilan ang katiwala ng pamilyang Han. Ang padre de pamilyang He ay mayabang kaya naglakas loob siyang magsalita ng malaki. Sa sandaling ito, hindi nila mapanalunan ang laban, kaya kailangan nilang umatras. Humph! Atres kami. Sinaktan mo ang pamilya namin ng Han, at pagbayaran mo iyon. Handa nang umalis ang katiwala ng pamilyang Han, ngunit pinigilan ni Jendong. Sandali lang. Lumapit si Jendong sa katawan ni Rene at maingat na sinuri ito. Halos madurog ang ulo niya, at sa mga marka, parang naka-encounter na siya ng ganitong klaseng boxing dati. Ito ang phantom boxing ng pamilyang Zhou. Saglit na nag-isip si Jendong at agad itong naisip. Ano? Phantom boxing ng pamilyang Zhou. Sigurado ka? Bahagyang kumunat ang noo ng katiwala ng pamilyang Han. Alam niya ang tungkol sa boxing ng pamilyang Zhou, ngunit wala silang sama ng loob sa pamilyang Han, kaya naisip niyang nagsisinungaling si Jendong. Siyempre sigurado ako. Itinuro ni Jendong ang marka ng kamao sa ulo ni Rene. Tingnan mo itong fist mark, phantom boxing lang ang may ganitong marka. Pagkatapos magsalita ni Jendong, bahagyang kumunat ang noo ng katiwala ng pamilyang Han. Matapos suriing mabuti ang ulo ni Rene, tila may naisip siya. Sa pagkakaalam ko, phantom boxing din ang husay mo sa boxing, di ba? Ang tagapangasiwa ng pamilyang Han ay tumingin kay Jendong. May matalim na liwanag sa kanyang mga mata. Mababaw lang na kaalaman ang alam ko, at mas pino ang marka ng kamao ko. Hindi mo ba nakikita iyon? Pagkatapos magsalita si Jendong, sinuntok niya ang isang haligi sa tabi niya, na nag-iwan ng marka ng kamao. Ang marka ng kamao ay napakahusay, ganap na naiiba sa isa sa ulo ni Rene. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang tumango ang mayordomo ng pamilyang Han at bumulong sa sarili, mukhang may gustong kumalibit at saktan ka. Biglang napagtanto ng mayordomo ng pamilyang Han, maaaring ang pamilyang Zhou. Alam nila na ang pamilyang Zhou ay may sama ng loob kay Jendong. Hindi kaya ginamit ng pamilyang Zhou ang insidente ni Rene para pukawin ang hidwaan sa pagitan ng pamilyang Han at ng pamilyang Ye. Sa sandaling naisip niya ito, bahagyang tumango ang mayordomo ng pamilyang Han. Baka ginamit lang tayo. Sa oras na ito, ang mayordomo ng pamilyang Han ay lumingon sa kanyang mga nasasakupan. Sino ang nagpasa ng impormasyong ito? Ang pagkamatay ni Rene ay iniulat sa pamilyang Han ng isa sa kanilang mga tagapaglingkod. Nagkatinginan ng mga martial arts expert sa likod niya at umiling. Hindi nila alam kung sino ang nagpasa ng mensahe. Alam lang nila na si Rene ay pinatay ni Jendong, na bumibisita sa pamilyang He, at sumugod sila upang panagutin si Jendong. Pero hindi nila akalain na ginagamit sila. Ito ay talagang kasuklam-suklam. Ngayon, lubos na naunawaan ng mayordomo ng pamilyang Han na marahil ang pamilyang Zhou ang nasa likod ng lahat ng ito. Ang pamilyang Zhou ay napakatuso kaya kinaladkad pa nila ang pamilyang Han upang maghayganti laban kay Jendong. Muntik na silang maging mga pawn ng pamilyang Zhou. Ito ay talagang kasuklam-suklam. Tiyak na nasa likod nito ang matandang fox na si Yunpeng Zhou. Hindi ko inaasahan na talagang target ng plano nila ang pamilyang naming Han. Bahagyang tumango ang mayordomo ng pamilyang Han. Dahil nalinaw na ang usapin, humihingi kami ng paumanhin sa pag-istorbo sa pamilyang He. Aalis na kami ngayon, aniya, umalis kasama ang katawan ni Rene at ang iba pa sa galit. Ang krisis ay nalutas ng ganoon. Matapos malutas ang krisis, inimbitahan ni Henry si Jendong sa isang lihim na silid para sa isang pribadong pag-uusap. Sa silid, naglabas si Henry ng compass na gawa sa jade na naglalabas ng mahinang espiritual na enerhiya. Ito ay isang kayamanan ng aming pamilyang He na tinatawag na spirit-seeking plate. Dalawa lang sila sa kanila, at isa lang ang ibinibigay ko sa iyo. Gamit ang plato na ito, mahahanap mo ang espiritual na minahan sa lihim na kaharian ng Kunshan, aniya, sabay abot ng plato kay Jendong. Hinawakan ni Jendong ang plato sa kanyang kamay, naramdaman ang init at komportableng sensasyon nito. Napakagandang kayamanan. Naisip niya sa kanyang sarili, nakakaramdam ng pagkamangha na may ganitong sopistikadong kayamanan sa mundo. Kabanata 248. Pagpasok sa Valley of Burning Abyssal Flower sa unang pagkakataon. Gamit ang spirit-seeking plate na ito, maaari nilang sundin ang patnubay nito upang mahanap ang espiritual na minahan sa Kunshan Secret Realm. Ito ay talagang isang magandang bagay. Hindi ito maitago ni Jendong. Mr. He, hindi ako magiging magalang kung ganoon. Direktang inilagay ni Jendong ang spirit-seeking plate sa kanyang Chenkun ring. Bueno, dapat mong tandaan na ang Kunshan Secret Realm ay lubhang mapanganib.
Ang mga tila ligtas na lugar ay kadalasang pinakamapanganib. Paalala ni Henry sa kanya. Maraming malalaking pamilya ang hindi nang ahas na ipadala ang kanilang mga pangunahing disipulo sa Kunshan Secret Realm dahil ito ay masyadong mapanganib. Madalas ay namamatay ang mga disipulo doon, kaya dapat mong bigyang pansin ang kaligtasan sa paglalakbay na ito. Malaki ang pag-asa ni Henry kay Jendong. Huwag kang mag-alala, Mr. He. Nakangiting sagot ni Jendong. Nag-usap silang dalawa tungkol sa maraming bagay sa sekretong silid na ito, at pagkatapos ay umalis si Jendong. Gabi na, at hindi binalak ni Jendong na manatili dito ng matagal. Kung tutuusin, marami pa siyang dapat gawin bago pumunta sa Fenyuan Flower Valley. Sinamahan ng pamilyang He, bumalik sina Jendong, Ching, at Feng sa pamilyang Ye. Sinabi ni Jendong sa kanyang lolo na si Woody ang tungkol sa pagkamatay ni Rene. Ano? Napatay si Renehan ng Lost Trace Feast. Bahagyang natigilan si Woody nang marinig niya ito, at pagkatapos ay naisip niya ang tuso at taksil na si Yun Pang Jo. Talaga, itong pamilyang Jo na ito ay laging nanggugulo para sa iyo. Kapag nagalit sila sa akin, sisirain ko ang pamilyang Jo. Galit na galit si Woody. Ngumiti lang si Jendong at hindi nagalit. Ang dahilan kung bakit ginawa ito ng pamilyang Jo ay dahil natatakot sila sa magiging pag-unlad ko. Natatakot sila sa akin, kaya gusto nila akong patayin. Bahagyang pumulupot ang mga labi ni Jendong. Isang pamilyang Jo, hindi karapat-dapat na maging kalaban ko. Confident niyang sabi. Hahaha. Good. Well said. Ikaw nga ang apo ko, apo ni Woody. Gayunpaman, ang pamilyang Jo na ito ay palaging laban sa iyo, kaya kailangan mo pa ring mag-ingat. Ang mga salita ni Woody ay katulad ng sinabi ni Mr. He. Tila ang Kunshan Secret Realm ay talagang lubhang mapanganib. Matapos makasama ang kanyang lolo sa pamilyang Ye ng 2 araw, pumunta si Jendong sa Jingzhou para sa ilang pag-ikot. Gayunpaman, hindi pa rin bumabalik si Tian Haolu sa villa na binili niya. Tila hindi madaling gawain na mabawi ang pamilya Lo. Sa ika-7 araw, muling dumating ang mga tao mula sa Fenyuan Flower Valley. Ito pa rin ang nakamamanghang kagandahan. Ngayon, nakasuot siya ng kulay pink na mahabang damit, humihip sa simoy ng hangin na parang isang diyosa na bumababa sa lupa. Sinundan sila ni Jendong at dumiretso sa Fenyuan Flower Valley. Hindi pa siya nasa sapat sa pananatili sa Jingzhou. Pagkabalik mula sa Kunshan Secret Realm, gusto niyang manatili sa kanyang lolo sa pamilyang Ye. Ang Fenyuan Flower Valley ay 100 kilometro lamang ang layo mula sa Jingzhou. Ang mga tao mula sa Fenyuan Flower Valley ay nagmaneho ng 10 kotse at nagtungo sa lambak sa isang mahusay na paraan. Sa kotse, maingat na sinuri ng nakamamanghang kagandahan si Jendong at bahagyang tumango. Napakahusay ng lalaking ito. Karamihan sa mga tao ay nabighani sa kanyang kagandahan nang makita siya. Ngunit ang lalaking ito na nagngangalang Jendong ay hindi man lang siya nilingon. Interesting guy talaga siya. Makalipas ang 10 minuto, sa wakas ay nagsalita ang napakagandang dilag. My name is Modi. You can call me Modi. Modi. Ang ganda talaga ng pangalan. Bahagyang ngumiti si Jendong at tumango. At iyon na iyon. Habang si Jendong ay kumilos ng ganito, mas nagiging curious si Modi. Alam mo ba? Bihira lang ang mga tagalabas na makapasok sa Fenyuan Flower Valley namin. Napakataas ng mga requirements namin para sa martial arts practitioners. Napakaswerte mo talaga na mabisita mo ang Fenyuan Flower Valley natin. Ganun ba? Napakamot ng ulo si Jendong. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit siya pumayag na pumunta sa Fenyuan Flower Valley kasama si Modi ay dahil gusto niyang makita kung ito ba ay talagang kagaya ng sinasabi ng mga tagalabas. Ang isa pang dahilan ay dahil tinulungan nila siya kasama si Xingyun Luo, na isang malaking pabor. Kaya hindi niya tinanggihan si Modi noong araw na iyon. Siyempre totoo. Hindi lang sa Jingzhou, kundi pati na rin sa buong bansa, lahat ng namumukod tanging martial arts talents ay gustong pumasok sa Fenyuan Flower Valley. Pero taon-taon lang pinipili namin ang pinakamahuhusay na disciples. Makapasok ka sa Fenyuan Flower Valley namin, at tiyak na karangalan mo iyon. Tila nagbukas si Modi at maraming pinagsasabi ang tungkol sa Burning Abyss Flower Valley. Ang Burning Abyss Flower Valley ay isang sagrado at misteryosong lugar. Bawat taon, ang mga martial arts masters mula sa buong bansa ay may pagkakataong sumali sa Burning Abyss Flower Valley. Gayunpaman, iilan lamang ang napili. Minsan, 1 o 2 martial arts masters lang ang pinipili para makapasok sa Burning Abyss Flower Valley. Ang mga umalis sa Burning Abyss Flower Valley ay dapat panatilihing mababa ang profile.
Ang ilan sa kanila ay nagsasama-sama sa lungsod at namumuhay tulad ng mga ordinaryong tao, na ginagawang imposible para sa iba na hulaan kung saan sila nanggaling. Ang tiyahin ni Modi ay ang acting Valley Master ng Burning Abyss Flower Valley. Bihira siyang may kasama kapag lumalabas siya, at palagi siyang lumalabas bilang matandang babae sa harap ng publiko. Sa pagkakataong ito, nagkasakit ang tiyahin ni Modi dahil sa pagkalason sa first-class cabin ng eroplano. Kung hindi niya nakilala si Jendong, namatay na sana siya sa labas. Sa makatuwid, gusto ng kanyang tiyahin na imbitahan si Jendong sa Burning Abyss Flower Valley, at natural na gustong sunduin siya ni Modi. Sa kabutihang palad, naging maayos ang lahat, at nagawa niyang imbitahan si Jendong. Habang nag-uusap sila sa sasakyan, hindi nila namamalayan na nakarating sila sa bakana ng isang lambak. Walang kalsada sa unahan, at hindi makadaan ang sasakyan. Sa labas ng lambak ay isang malaking paradahan, na puno ng lahat ng uri ng mamahaling sasakyan. Sa kabilang bahagi ng lambak ay maraming hotel at inn, na mabilis na nagnenegosyo. Lahat ng mga taong ito ay gustong pumasok sa Burning Abyss Flower Valley para magsanay. Nakatira sila sa tapat ng lambak at naghahanap ng iba't ibang pagkakataon upang makapasok sa lambak para sa pagsasanay. Ipinakilala ni Modi ang sitwasyon dito kay Jendong. Ang Burning Abyss Flower Valley ay isang banal na lugar para sa paglilinang. Hanggat makapasok ang isa sa Burning Abyss Flower Valley, ang hinaharap ay walang limitasyon. Hindi man maganda ang talento ng isang tao, siguradong magiging higanti sila sa secular na mundo pagkalabas. Kaya naman, tumira na lang sila sa tabi ng Burning Abyss Flower Valley, palaging naghihintay ng mga pagkakataon. Gayunpaman, ang mga ganitong pagkakataon ay napakabihirang. Paminsan-minsan, ang Burning Abyss Flower Valley ay kukuha ng ilang mga katulong at manggagawa, kaya ang mga taong ito ay naghihintay ng pagkakataong ito. Pagkatapos ng ilang maikling salita, pinangunahan ni Modi si Jendong sa isang ulap ng ambon at pagkatapos ay pumihit at naging isang misteryosong palasyo. Ha! Formation ba ito? Nang makita ang sitwasyong ito, bahagyang natigilan si Jendong, at pagkatapos ay labis na nabigla. Ang misteryosong palasyo na ito ay umunlad ayon sa 72 bituin ng Big Dipper. Puno ito ng mga pagbabago, at kung ang isa ay gumawa ng maling hakbang, malamang na mamatay sila ng walang libingan. Ito ay isang defensive formation, at kasabay nito. Isa rin itong killing formation. Kabanata 249. The one who seeks the next go. Nagulat si Jendong habang nakatingin sa defensive formation, tumatango bilang pagsang-ayon. Ang Burning Abyss Flower Valley ay talagang isa sa mga pinakamahiwagang lugar sa buong Jingzhou. Pambihira ang porma sayon na nag-iisa sa pasukan. Kung ang isang tao ay lumabag ng walang pahintulot mula sa Burning Abyss Flower Valley, ang mga kahihinatnin ay hindi maiisip. Naramdaman na ni Jendong ang pagiging komplikado ng pagbuo at napagtanto na marami pang dapat matutunan. Bagamat mayroon siyang mga libro tungkol sa mga porma sayon, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng gayong mahiwagang porma sayon, at agad niyang naunawaan ang kahalagahan nito. Tila kailangan niyang seryosong pag-aralan ang pormasyong ito sa hinaharap. Ito lang ang basic formation ng Burning Abyss Flower Valley namin, sabi ni Modi na may bahagyang ngiti nang mapansin niyang si Jendong ay nakatitig sa porma sayon ng may paghanga. Ito ay isang entry-level formation na ginagamit namin upang harangan ang mga gustong pumasok at matuto. Kapag may kaaway na sumalakay, ang lakas ng formation ay agad natataas sa isang advanced na antas, at sino mang papasok sa formation ay agad na papatayin. Nakikinig sa mga salita ni Modi, mahinang tumawa si Jendong. Tama siya. Mayroong isang nakamamatay na porma sayon na nakatago sa loob, at kapag na-trigger, walang alinlangan na papatayin nito ang sino mang pumasok. Sa pangunguna ni Modi, sinundan siya ni Jendong sa paliko-liko ng Burning Abyss Flower Valley at nakarating sa loob. Ang lambak ay napuno ng malalagawang halaman at makukulay na bulaklak. Mahigit 100 iba't ibang uri ng mga bulaklak na hindi pa nakita ni Jendong ay namumukadkad sa isang kaguluhan ng mga kulay. Ang halimuyak ng mga bulaklak na ito ay pumupuno sa hangin, at sa isang simoy lamang, ang isang tao ay makaramdam kaagad ng pagbabagong buhay. Kasabay ng sariwang hangin dito, ang paghinga ng malalim ay nagpasigla sa pakiramdam. Ang Fenyuan Flower Valley ay talagang isang paraiso sa lupa. Hindi katakataka na ang mga nasa secular na mundo ay gagawin ang lahat upang makapasok dito at magsaka. Ang pamana ng Fenyuan Flower Valley ay hindi isang bagay na maihahambing ng mga ordinaryong puwersa. Mayroong mahigit 10,000 uri ng mga bulaklak sa Fenyuan Flower Valley, at bawat panahon ay nagdudulot ng iba't ibang pamumulaklak. Ang kasalukuyang panahon ay wala kahit na may pinakamaraming uri, sabi ni Modi habang naglalakad at nagpapaliwanag kay Jendong.
Sa bawat intersection sa Fenyuan Flower Valley, may mga makapangyarihang gwardya na nakatalaga doon. Marami sa kanila ay mga babae, at ang kanilang lakas ay wala sa mga chart. Ramdam ni Jendong ang napakalaking kapangyarihan na nagmumula sa kanila. Makalipas ang 10 minuto, dumating si Jendong sa isang sinaunang at kakaibang patio. Walang mga gwardya na nakatalaga doon. Sa looban, isang matandang babae ang nakahiga sa isang tamba-tamba. Nang makita niyang may pumasok, tumayo siya na parang ordinaryong tao at tumingin kay Jendong. Bata, nandito ka na. Itong matandang babae ang nawala ng malay sa eroplano. Siya ay mukhang napakabait, at ang kanyang tono ay banayad, na nagbibigay sa mga tao ng isang pakiramdam ng mabuting kalooban. Hello, ma'am. Nakilala siya ni Jendong at magalang na binati. Please, umupo ka. Sinenyasan ng matandang babae si Jendong na maupo. Sa puntong ito, umalis na si Modi sa courtyard. Tanging ang matandang babae at si Jendong ang natira. Binata, sobra na bang tawagin kita ng ganyan? Tutal ikaw naman ang benefactor ko. I should actually call you benefactor. Natatawang sabi ng matandang babae. Ako ay pinahirapan ng Golden Gu na ito sa loob ng 20 taon, at walang paraan upang alisin ito. Hindi ko akalain na madali mo itong matutunaw sa loob eroplano. Emosyonal na napabuntong hininga ang matandang babae. Sa totoo lang, ang Furnace Abyss Flower Valley ay isang napakalakas na lugar, ngunit pagdating sa detoxification at pagtataboy sa Go, ako ay ganap na walang alam. At itong Golden Gu ay isang bagay na kahit na ang mga tao sa Medicine Valley ay hindi kayang harapin. Nagsasabi ng totoo ang matandang babae. Alam iyon ni Jendong. Kung hindi, ang Medicine Valley's Medicine Sovereign ay hindi hihilingin sa kanya na tanggalin ang Twin Life Gu. Nanatiling tahimik si Jendong at bahagyang tumango. Nagpatuloy ang matandang babae, kilala ko si Zongjing Zhang. Siya ang nag-iisang tao sa pamilyang Zhang sa Ancient Emperor Empire na hindi pa umakyat. Katamtaman ang kanyang talento, at hindi mabilis ang kanyang cultivation speed, ngunit napakalakas ng kanyang medical skills. Ngunit ang kanyang kahinaan ay halata rin, iyon ay, ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay masyadong malakas, at ang kanyang panloob na lakas ay masyadong mahina. Ibig sabihin hindi niya rin kayang tanggalin ang Gu sa katawan ko. Hindi man lang maalis ni Zongjing Zhang ang Golden Gu sa katawan ng matandang babae. Nang marinig ang balitang ito, medyo katamtaman ang reaksyon ni Jendong. Sa kanyang opinyon, si Zongjing Zhang ay bihasa sa 5 Elements Technique, kaya paanong hindi niya matukoy ang Golden Gu. Nang makita ang pagkalito ni Jendong, ngumiti ang matandang babae at sinabing, kung nasa kanya ang iyong kakayahan sa pamumuno, matagal na siyang umakyat. Bakit narito pa rin siya ngayon? Gayunpaman, ang kanyang pag-akyat ay sandali lamang, pagkatapos ng lahat, ang mga kakayahan ng pamilyang Zhang sa pagpapagaling ay napakalakas. Ang matandang babae ay nagsimulang makipag-chat at makipag-usap ng marami. Sa oras ng tanghalian, siya rin ang nag-treat sa kanya ng isang malaking pagkain. Kung ang pagkain sa pamilyang He ay medyo high-end, kung gayon ang pagkain sa Incineration Abyss Flower Valley ay mas kakaiba. Karamihan sa mga sangkap ay mga bagay na hindi pa nakikita ni Jendong. Marami sa mga sangkap ng bulaklak ay kasing sarap ng karne. Pagkatapos ng nakakabusog na pagkain at inumin, dinala siya ng matandang babae sa isang lihim na silid. Binata, ang dahilan kung bakit kita inimbitahan ngayon dito ay para magpasalamat muna sa pagligtas mo sa buhay ko. Kapag umalis ka, bibigyan kita ng malaking regalo. Pangalawa, gusto kong tulungan mo akong mahanap ang taong naglagay ng sumpa sa akin. Inihayag ng matandang babae ang kanyang layunin. Ang kanyang Golden Gu ay tiyak na isinuot sa kanya ng isang tao sa lambak, ngunit hindi niya mahulaan kung sino iyon. Kaya gusto niya ang tulong ni Jendong para mahanap ang nakatagong salarin. Ito. Nang marinig ang kahilingang ito, bahagyang sumimangot si Jendong at napakamot ng ulo. Nakuha niya ang Golden Gu mula sa katawan ng matandang babae, ngunit iyon ay dahil lamang sa ginamit niya ang kanyang sariling mga pamamaraan at kakayahan sa pagpapagaling. Lahat ito ay salamat sa makapangyarihang mga kasanayan sa pagpapagaling ng pamilyang Zhang. Gayunpaman, wala siyang paraan upang malaman kung sino ang naglagay ng sumpa sa kanya, at wala siyang alam tungkol sa mga sumpa. Bata, alam kong mahirap ito para sa iyo, ngunit isang bagay ang sigurado, magagawa mo ito ng mas mahusay kaysa sa iba. Ngumiti ang matandang babae kay Jendong. Hanggat maaari mong malaman kung sino pa sa Burning Abyss Flower Valley ang nahawa sa Golden Gu tulad ko, tiyak na mahahanap natin ang salarin. Pagkatapos magsalita ng matandang babae, agad na tumango si Jendong. Hindi niya alam kung paano mahahanap ang salarin, ngunit madali para sa kanya na malaman kung sino ang nahawahan ng Go.
Gamit ang Five Elements Technique, madali niyang matukoy kung sino ang nahawahan ng Gu sa kanilang katawan, bagay na hindi kayang gawin ng iba. Nang marinig ito, tumango si Jendong. Okay, matutulungan kitang malaman kung sino ang nahawa ng Gu. Maraming salamat. Tuwang-tuwa ang matandang babae at pagkatapos ay nagbigay ng ilang tagubilin sa labas bago inakay si Jendong sa isang bukas na lugar sa labas. Papalapit ng papalapit ang katotohanan kung sino ang naglagay ng Golden Gu. Kabanata 250. Pagtatanghal ng Cave Mansion. Nakarating ako sa isang drum tower at umakyat sa ikalimang palapag. Mula rito, maaari kong tumangala sa kalahati ng incinerating abyss Flower Valley. Napakaangkop na tawagin ang lugar na ito na isang Flower Valley dahil kung titingnan mula sa ikalimang palapag, ang buong lambak ay natatakpan ng namumulaklak na mga bulaklak. Napakaganda ng visual impact. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Jendong ng napakagandang tanawin. Puno ito ng mga bulaklak, patong-patong, at napakaganda nito. Ang lugar na ito ay tunay na parang paraiso sa lupa, na nag-aatubiling umalis ang mga tao. Bukod dito, mas sariwa pa ang hangin sa ikalimang palapag. Kung ang isa ay maglilinang dito, ang bilis ng paglilinang ay tiyak na higit sa 5 beses na mas mabilis kaysa sa labas. Ito lang ang pinaka-intuitive na pakiramdam. Kung ang isa ay gagamit ng ilang mga magic tool o mga spirit stone upang linangin, ang bilis ay magiging mas mabilis. Ang pamana ng incinerating abyss Flower Valley ay talagang hindi maabot ng mga ordinaryong tao. Sa sandaling ito, ang mga tao mula sa incinerating abyss Flower Valley ay nagtipon na sa open space na ito. Maraming tao ang hindi alam kung ano ang dapat nilang gawin. Nakatanggap lang sila ng notice na magtipon dito. Isang matandang babae ang tumayo sa ikalimang palapag at ipinaliwanag kay Jendong, ang incinerating abyss Flower Valley ay nahahati din sa maraming departamento. Ang ilan ay may pananagutan sa paglilinang, ang ilan ay para sa logistic, at ang ilan para sa pag-recruit ng mga panlabas na disipulo. Ang kanilang mga responsibilidad at layunin ay iba-iba, at ang bawat departamento ay may tiyak na antas ng pagkahiwalay. Sa makatuwid, hanggat may nahanap tayong isang tao na ang katawan ay nasa ilalim pa rin ng impluensya nitong napakapangangilabot na Golden Gu, maaari nating matukoy kung saang departamento kabilang ang salarin. Sa incinerating abyss Flower Valley, bawat isa sa atin ay may supervisor, na tinatawag na Katie wala dito. Kapag ang demanda na ito ay hindi naapektuhan ng sumpa, nangangahulugan ito na mayroon pa ring problema sa tao. Dahil may pagkakataon ng bawat kinauukulan na maging susunod na Valley Master ng incinerating abyss Flower Valley. Sa makatuwid, ang bawat isa sa kanila ay pinaghihinalaan. Nang marinig ito, bahagyang tumango si Jendong. Kahit na sa makapangyarihang puwersa, may mga panloob na salungatan. Halimbawa, ang pamilyang Ye ay isa sa 8 sinaunang martial na pamilya at isang napakalakas na puwersa sa Jingzhou. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang mga pakikibaka sa loob ng pamilya. Halimbawa, ang kanyang tiyuhin, si Dei, ay palaging nais na si Feng ay maging tagapagmana ng pamilyang Ye, kaya marami siyang nagawang masama sa gitna. Dapat ay mayroong gumagawa ng parehong bagay sa incinerating abyss Flower Valley. Kung saan may mga tao, mayroong isang mundo ng alitan, at ang incinerating abyss Flower Valley ay walang pagbubukod. Sa mahigit 10,000 tao sa lambak, nakakahilong makita silang lahat na nagtitipon sa walang laman na espasyong ito. Pumunta sila dito na hindi alam kung ano ang kanilang gagawin. Sa sandaling ito, maingat na tumingin si Jendong sa ibaba. Dahil maraming tao ang patuloy na nagbabago ng posisyon, napakahirap na hanapin ang kanyang hinahanap. Bukod dito, ang bawat isa sa kanila ay may malaking pagbabago-bago ng enerhiya na nakatago sa kanilang mga katawan, kaya mahirap talagang malaman kung sino ang naapektuhan ng sumpa. Gayunpaman, si Jendong ay matyaga at patuloy na nagmamasid. Masyadong maraming tao, at madalas silang nagbabago ng posisyon, na nagpapahirap. Si Jendong ay tapat na nagsalita, na nagpapahiwatig na imposibleng malaman kung sino ang naapektuhan ng sumpa sa maikling panahon. Nang marinig ito, bahagyang napakunot ang noo ng matandang babae. Ngunit imposibleng ihanay ang lahat at isa-isa silang subukan, sabi ng matandang babae na mukhang problemado. Mayroon akong ideya, sabi ni Jendong. Sa halip na suriin ang lahat, tumuon tayo sa mga taong pinaghihinalaan natin. Magandang ideya iyan, pagsang-ayon ng matandang babae. Ipapaharap natin sila at babantayan ko silang mabuti. Makakatipid ito ng maraming oras, naisip ni Jendong. Okay, sabi ng matandang babae, at inutusan ang ilang tao na tumayo sa harapan at huwag kumilos. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari, ngunit sinunod nila siya. Mahigit 100 katao ang nakatayo sa harapan, at maingat na pinagmamasdan sila ni Jendong.
Hindi nagtagal ay napansin niya na ang dalawa sa kanila ay nahawaan ng Golden Go. Yung nasa tiger fur coat at yung naka-green robe ay parehong may Golden Go, aniya. Iyon ay si Lilia, ang tagapamahala ng logistic, at si Liza, ang tagapamahala ng admission, sabi ng iba. Pareho silang may magandang pagkakataon na maging susunod na Valley Lord, gulat na sabi ng matandang babae. Kamakailan lamang sila ay nahawahan, dahil wala pa silang mga sintomas. Ngunit mayroong isang tao na hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng impeksyon. Ano naman sa kanya? Tanong ng matandang babae, itinuro ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may kasamang goatee. Siya ay payat at maliit, may mga slant na mata at maitim na balat, ngunit naglalabas ng malakas na aura. Wala siya nito, sabi ni Jendong, umiling-iling. Wala siyang naramdamang bakas ng gusto sa lalaki. Okay, nakuha ko. Bahagyang tumango ang matandang babae. Sila ang may pinakamaraming potensyal na maging susunod na Valley Master. Hindi ko inaasahan ito, medyo hindi inaasahan ang mga bagay. Sumenyas ang matandang babae na umatras ang lahat. Medyo nataranta ang lahat, ngunit sinunod nila ang utos at umatras. Medyo nadismaya ang matandang babae at diretsyong umupo sa malapit na upuan. Kanina pa siya nagdududa sa 3 taong ito, at ngayon ay tila tama ang kanyang hinala. Mahirap malaman ang totoong intensyon ng isang tao. I really didn't expect this. Bahagyang umiling ang matandang babae at sinabing, mukhang alam ko na kung sino iyon. Bumaba na tayo. Hindi maganda ang mood ng matandang babae. Walang sinabi si Jendong, kung tutuusin, bawat pamilya ay may kanya-kanyang problema. Pagkatapos bumalik sa reception room, binigyan ng matandang babae ng token si Jendong. Ang token ay may nakasulat na salitang, bulaklak. Ang token na ito ay halos kapareho sa Medicine King token mula sa Medicine Valley. Ito ang aming Freedom Pass para sa Burning Abyss Flower Valley. Gamit ang token na ito, malaya kang makakagalaw sa loob ng Burning Abyss Flower Valley, maliban sa ipinagbabawal na lugar sa North Mountain. Mula ngayon, ikaw ang aming natatanging panauhin sa Burning Abyss Flower Valley. Pumili kami ng isang mahusay na practice cave para sa iyo sa South Mountain. Sinabi ng matandang babae kay Jendong na maaari siyang magsanay kahit saan, ngunit hindi siya makakapunta sa ipinagbabawal na lugar sa North Mountain. Salamat, kung gayon hindi ako magiging magalang. Tuwang-tuwa si Jendong na natanggap ang mga reg along ito. Sa kanyang opinyon, ang pagsasanay dito ay tiyak na magbubunga ng dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay napakahina, at ang paglalakbay sa Kunshan Secret Realm ay tiyak na magiging lubhang mapanganib. Sa makatuwid, kailangan niyang magsumikap na magtanim sa Fenyuan Flower Valley sa panahong ito, nagsusumikap na maabot ang antas ng isang master sa lalong madaling panahon. Hanggat naabot niya ang antas ng isang master beginner, magkakaroon siya ng higit na seguridad sa Kunshan Secret Realm. Pagkatapos magpaalam sa matandang babae, dinala siya ni Modi sa kuwebang ito sa katimugang bundok. Ang kuweba sa Fenyuan Flower Valley ay nahahati sa 3 grupo, Timog Silangan, Hilagang Kanluran, at Kanluran. Ang kuweba sa Silangang Bundok ay nakalaan para sa mga panloob na miyembro ng Fenyuan Flower Valley. Ang kuweba sa Kanlurang Bundok ay nakalaan para sa mga panlabas na estudyante na na-recruit. Ang kuweba sa Timog na Bundok lamang ang para sa mga bisita. Paliwanag ni Modi kay Jendong. Ang kuweba sa Timog na Bundok ay isang lugar kung saan ang mga nag-ambag lamang sa Fenyuan Flower Valley ang maaaring manirahan.